May bago na naman pong isyong binabatiko sa panukalang 2027 national budget. May nakikita kasi umanong pattern ng budget padding sa ilang line items ng National Expenditure Program o NEP na posibleng maging daan para sa mga insertions kapag dumaan na ito sa Kongreso. Pero bago ang lahat ng iyan, ay tanungin po muna natin ang taong bayan, paano mababantayan ba talaga ng mabuti ang national budget? Naiintindihan ba natin ito? Ang sabi nila. Mas magiging madali kung digital na yung mangyayari sa fund ng ating government para malaman ng tao kung saan na-allocate yung budget natin sa government. Hindi lang yung palaging tungkol sa transparency. Lahat ng aspeto dapat silipin. Buong public expenditure cycle yan mula sa execution monitoring hanggang audit at sanction. Public contract din kasi itong budget, hindi lang dapat aprobado ng Kongreso. We should really make use of technology. I understand yung ating Department of Budget and Management, meron silang portal. Kung paano na-spend kasi yung pera, mamamonitor yun doon. Also, dahil nasabi ko rin yung technology, you can also check out yung website ng COA, Commission on Audit, kasi meron doon mga policies kung paano yung tama na dapat na pag-spend ng pera. Pag nirelease na yung mga SALN ng mga politiko at mga government officials na yan, kasi alam mo, matutulungan talaga tayo niyan. Kasi right now, hindi talaga natin alam kung anong mga meron sila. At siguro aside from releasing the SALN, isama na rin yung mas strict na pag-audit sa kanila. Kasi nga, pwede namang hindi mo i-declare sa SALN, di ba? Yung mga bagay-bagay. Maraming loophole. Upang maipaliwanag ang kanyang mga bagong natuklasan at ang mga posibleng implikasyon nito sa 2027 national budget, mabuti nga na pag-uusapan natin ngayon bago matapos, hindi ba? At kailangan hindi talaga tigilan bago maipasa na naman yan. Oo. Yung ating pong 2027 national budget, pinag-uusapan po kasi ngayon, ng ating mga mambabatas. Makakasama po natin at Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Ayan. Magandang umaga po, Kong. Hi, good morning, Corina. Good morning, Willard. Yes, Thanks sir. for having me here. Opo. So, at least alam natin, itong party list na ito ay may kabuluhan. Salamat po. Nagbabantay ng budget. Sir, hindi po ba kayo namimilipit doon nung pinag-uusapan po namin ang party list? Hindi tayo affected dun Pero sa do sinasabi you nyo. agree? Do you agree na dapat bawasan? Tama po. I agree. Definitely talagang inabuso na, na yung dapat para sa marginalized and underrepresented. Alam naman natin, for the most part, tinake over ng mga political dynasties, mga malaking negosyante, and so on. So definitely, kailangang i-reforma. Kaya may bill din tayo na nakasalang. At in-agenda na for the first time last week. No? So tignan natin kung Tingnan natin, may magandang mangyayari dyan. legacy ito ni Pangulong Bongbong kung sakali. Realistic chance. Hindi ba? na- Kalahatiin na lang yan. Okay, ito na po, yung atin naman pong topic. Kamakailan kayo po'y lumabas nga po sa mga balita tungkol sa budget padding. Hindi ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng Okay. padded yung budget? Oo. Well, itong padding, budget padding, ka-partner ito ng budget insertions. No, sa budget natin dahil Magpinsan. magpinsan o magkapatid, whatever. Oo. No? Dahil sa budget may ceiling 'yan, hindi pwedeng lumagpas. Ngayon it's 7.2 trillion pesos for 2027. So kung gusto mo ng insertion, ibig sabihin magpapasok ka ng mga bagong item na wala sa sinabmit, no? Kailangan may bawasan ka. No? So, ibig sabihin nun, kailangan, yung mga gusto magpasok, kailangan bawasan nila yung ibang item sa budget, yung ibang mga ahensya. Ang sinasabi natin na ang pattern, historically, may mga items dyan na pag sinasubmit ng Malacanang, napakalaki. No? Pero pag naging batas na, naging GAA na, biglang malaki ang pagliit. Doon, yun yung binawas para makapagdagdag. No? So, yung sinasabi nating padding. Okay. Specifically, may ilang items tayo na in-identify na laging ganun ang pattern. No, one, yung mga foreign-assisted projects, lalo na ng Department of Transportation at saka DPWH. No?
nung pinakamalala to, nung height ng flood control corruption scandal. No? Dahil doon pinakamalaki yung mga insertion. So, malaki rin yung kailangang ibawas mo doon sa proposed budget. So, isang malaking binawasan yung foreign assisted projects at pangalawa yung para sa personnel services, yung para sa benefits ng mga sweldo at benepisyo ng mga government employees. As much as more than 300 billion yung padding. No? Ibig sabihin, yung originally, ang proposal nasa, let's say, 190 billion, tapos lalabas yan, 60 billion na lang Okay. sa dulo. Yung 300 billion pesos padding, Aha. yan po for which year? This year? This coming year? Or, Ano yan? 2020, especially 2024 and 2025. okay. For this year, hindi pa natin nakikita. Kasi proposal pa lang ang nandyan. No? So, yan ang kailangan bantayan natin. Malaki yung pinropose na foreign assisted projects, particularly ng Department of Transportation ngayon. No? 232 billion pesos ang budget for foreign assisted projects. No? When for this year 2026, 64 billion lang yan. No? So, ito yung isang malaking padding, binabantayan natin. Ganon din yung para sa personnel services, yung pang sweldo at benepisyo, no? Merong 55 billion ngayon. Gusto nating bantayan para hindi bawasan na naman ito to make room for insertions. Usually, sir, saan po napupunta yung mga binabawas dito sa mga items na ito? Sa mga pet projects na? Historically, talaga flood control. Yung malaking pinaglagyan. No? Yung mga insertions, flood control, mga kalsada, tulay, yung mga public infrastructure projects mainly, but also yung pagpapalaki ng ayuda, no? Katulad ng AIX, medical assistance, TUPAD, etc. No? Okay, so paano po natin masisiguro? I mean, okay, we've identified na yun na nga yung ginagawa, ano? So ngayon po, for 2027, pakikinggan po ba kayo kung magsasalita kayo? Kailangan talaga may media, ano po? Para pansinin nila. Kaya nga this time around, in-identify natin, ito yung modus, no? Para magawa yung insertion, merong mga padded items na babawasan. No? So, kino-call out na natin ngayon pa lang, ito, napakalaki ng budget for foreign assisted projects ng DOTR ngayon. Ha? Yan yung para sa mga subway, yung mga riles, yung modernization ng mga bus, and so on. Hindi maayos na na-implement, no? Or delayed. Isang reason dyan ay palaging binabawasan o tinatanggalan ng budget. No? At higit pa yung sa personnel services. Sa huling budget deliberations, talagang malinaw na tinanong natin at sinagot ng DBM na for 2027 may budget na para taasan yung personnel economic relief allowance ng mga government employees. Yan yung parang monthly cost of living allowance. Na since 2009 pa hindi tinataas, no? 2,000 a month na additional. No? Ngayon may dapat nang itaas yan. May budget, 55 billion, na pwedeng ma-accommodate ang pag-increase niyan. Ngayon pa lang, sinasabi na natin na yung 55 billion na yan, may paggagamitan yan para sa government employees, wag galawin ito. No? Hindi tulad ng mga nakarang taon na yung pondo, binabawasan ng husto tapos nilalagay sa mga, yun na nga, flood control at iba pa. Kung tutuusin pala, Corina Kong, yan talaga ang pinag-ugatan ng walang katapusang kalbaryo ng mga commuters, halimbawa, sa MRT at LRT. Dahil binabawasan pala yung budget para sa, halimbawa, modernization, maintenance ng mga tren na ito. So kumbaga, parang sa unang draft,
nakalagay talaga siya sa parang dapat. Yes. At pagkatapos, tsaka nila babawasan Yes. at ilalaan sa ibang bagay. Kaya kung at what Yan ang- stage? yan So, ang- hindi at lang what stage? insertions po Oo. ang nangyayari. Diversion. Parang di ba? lipatan eh. Parang Dagdag at bawas. dagdag, bawas dagdag. Bawas dagdag. Bawas dagdag. Bawas para makapagdagdag. Ganun pala yun. At what stage of the budget process ito nangyayari, Kong? Doon pa lang sa plenary, committee hearing, tapos plenary or BICAM at small committee? Mangyayari ito, usually nangyayari ito between budget briefings and plenary. No, pag unang pwedeng mangyari ito pag-submit ng GAB, General Appropriations Bill. No? So yung makikita mo, iba na yung proposal ng Malacanang sa tatalakayin sa Kongreso. Pero sometimes hindi binabago 'yan. Nangyayari talaga ultimately sa BICAM. Oo. No? Okay. So doon mostly yung mga pinakamalaking movements fina-finalize talaga sa BICAM. Sa BICAM. Senate and BICAM. In the small committee? Sa small committee? Ah, Wala na daw po yan eh. sa Tatanggalin na House, nila. Oo. pwedeng, hindi na yung small committee, ang tawag na ngayon yung BARC, ano ba yan? Budget, kalimutan ko yung They call it pangalan. something. Oo. So, yun yung mga posibleng pagkakataon na gagawin nyo. No? But usually, ultimately sa BICAM yan nangyayari. No? Sino lang po ang nagdedesisyon doon? Kung napagdesisyonan na ito ang ilalaan natin dito, sino-sino lang po ang magsasabi, okay, bawasan natin dito. Well, kung BICAM na yan, yun na yung, of course, yung leadership o yung mga members ng BICAM, ultimately, ang may say dyan, yung leadership ng House at saka ng Senate. No, sila ang gumagawa niyan. No? Okay. And then, eventually, babalik yan sa dalawang chambers at aaprubahan. Oo. No? Kaya kaya parating puno ang mga cafeteria nila doon. Mga kapihan nila doon. Kasi syempre, kakausapin mo muna lahat ng mga, alam mong, dissenting opinion. O, di ba? Nandiyan ngayon yung horse At trading. yun yung totoong usapan, no? Na of course, pinagmamalaki na live stream na raw yung BICAM for the first time last year. Pero, parang alam din naman ng lahat na may mga mahalagang usapan na nangyayari off-camera. Yeah. Di ba? Kasi Exactly. usually, di ba, Kong Tinio Corina, pagka may budget hearing ang committee, merong kabilang kwarto na nakalaan for parochial concerns. What? Kinakausap pa yung head of agency ng mga miyembro. Well, totoo rin yan. Bilang reporter, alam mo naman, nakikita mo yon, di ba? Meron talagang parang pre-plenary minsan ang tawag doon, tapos nandun yung head of agency at may nagkukumpisal. May one-on-one between yung mga kongresista at saka yung cabinet, yung department secretary. Sila rin, akala ko naman, mga lobby groups. Na off-cam. Sila rin. Off-cam. sila Bawal ang rin. So, media. pinapaabot yung mga individual requests ng mga kongresista. Na hindi naman illegal, ano, Kong? Depende. Well, hindi kasi transparent, open, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin, hoy, huwag kayong mag-uusap, ha? Pwede naman magtawagan sa telepono. Hindi ba? Kaya nga, kailangan talagang ayusin natin yung pag-iisip natin eh. Kung yan ba talaga kinatawan natin yan o kinawatan eh. Hindi ba? At saka totoo bang, halimbawa gusto nilang magkaroon ng open at transparent process, all stages ba ng proseso, mababantayan ba talaga? Hindi lang yan. Magbabantay ba talaga? Katutulugan mo yun eh. Hindi ba? Baka pilit po nila pahahabain yung mga diskusyon. So paano pa mababantayan ng ordinaryong tao yun? Well, yun nga ang challenge din sa budget deliberations. No? Kahit sabihin naka-livestream yan, pero hindi madaling intindihin ang proseso. Very technical. Di ba? Para sa ordinaryong mamamayan. Kaya, well, yan ang isang sinisikap natin na mapaunawa. No? Na kung may insertion, meron ding padding. Sabi nga, bawas muna tapos saka dagdag. So, naapektuhan, hindi lang, yung insertion, yun yung usually, yun yung may mga historically, may malaking corruption. No?
Tapos yun namang, pero kailangan makita rin natin, may mga binawasan at yung sa mga binawasan, may naapektuhan. No? For example, yung bonus ng mga government employees. No? Sa halip na mabigay last year, malaki ang binawas. No? Binanggit natin ito specifically for the 2026 budget. No? Na a total of 43 billion from personnel, para sa benepisyo ng government employees, na wala yun. At nilagay sa local government support fund. What is No? that? Yun yung malaking increase, no? Something like 58 billion na naging pondo para sa LGUs, National Government Support to LGUs. Yan ngayon yung pinamumudmud ng administrasyon sa mga mayor at kapitan. Para ipanalo sila sa eleksyon. Naku, maasahan na natin yun. Hindi ba dapat lahat ng mayor mag-accounting ng, anong tawag po doon? LGSF. LGSF? Local Government Kailangan lahat ng Support mga Fund. mayor yan, hindi ba? Unahin na natin ang Metro Manila. Kailangan i-account ninyo kung saan nyo ginamit yung LGSF. I don't think we're gonna have a problem in QC. I think lang, that's just my opinion. Di ba, ang dami yan. Makati, Pasig, Pasay, Bulacan, lahat po yan Mga kailangan. lalawigan. Na subject sa COA audit, hindi ba? Subject din naman sa Oo. COA. Dapat makita Yan yan. naman ang oo. COA. Abangan po ninyo ang aming word for the day tungkol sa COA. So ito po, nakita po ninyo yung aming bagong diksyonaryo. Baka meron po kayong suggestion, sabihin lang po ninyo sa amin. Entry. Oo. Padding nga, padding. Padding. O, gawan natin ng ano yan. Okay, tinawag ninyo po na yung panukalang budget na isang blatant case of misprioritization. On what did you base that? Well, ang notable dito nga, binalik yung flood control, tapos binawasan yung social services. Halos lahat ng mga education, health, housing, may bawas. Yung DSWD. Tapos binalik yung flood control, tapos mas malaki rin yung defense, yung para sa pulis at militar. Yun, kaya sinasabi nating misprioritization. No? Bakit pinawasan natin yung edukasyon, kalusugan, at iba pa? Oo nga naman. Ano? Ba't binalik na natin ang flood control? Samantalang nananatili yung pork barrel system ng yung tinatawag na ngayong allocables, yung leadership fund, no? Nandyan pa rin yan. Kahit sinasabi ng TBM at Malacanang, nireforma na raw yung sistema, ang pinapakita rin natin, that's not true. No? So sa DPWH budget, nakita mo pa rin na nakaabang siya para sa insertions. No? At merong leadership fund. Merong, nagtataka tayo bakit sa ilalim ng central office ay nandun. May mga listahan ng mga proyektos para sa mga distrito. No, so yan exactly yung sinasabing leadership fund, no. It's under the central office, pero yung mga projects are for the districts. Ang laki pala nung subsidies to local government units. Oh, malaki 27.3% ng Oo, ang budget. laki Oo. 500 billion pesos. Which budget is this, sir? Sorry. I think, anong Pinagsama taon yan? sa this year ito no? This year ba yan? Oo. Well, kasama dyan yung parang automatically nire-remit. Nandyan yung, ang malaking bahagi niyan, yung NTA, no, yung National Tax Allocation, yung dating IRA. No, yun yung nagpapalaki dyan. No, pero may malaking bahagi rin nga dyan, yung Local Government Support Fund, which... Have you tried looking into that? Yes. Tingnan Saan po natin. napupunta? Merong merong menu. Para yung alam niyo yung dati yung PDAF, no, yung pork barrel ng mga kongresista, may menu. Yung mga mayor pwedeng pumili ng mula sa menu, may mga infrastructure project, no, patayo ka ng mga Basketball court. pwedeng ganun, o di Multipurpose kaya hall. multipurpose, whatever, o kaya ayuda of some sort, no? So pipili, ganun. Meron din namang isang programa sa ilalim niyan na bawat barangay captain ay binibigyan ng 200,000 pesos. No, again, may, pwede siyang para sa kanyang pet projects.
No? So yan ngayon ang pinamimigay o pinamumudmod ng administrasyon. Kahit si Pangulong Marcos, umiikot yan sa iba't ibang lugar, tapos yun yung dinidistribute. Hindi ko maintindihan yung pet project. Oo. Ano ba yan? Kaya, Para sa mga alagang aso at mga pusa? kanilang alagain. Itong paglobo ng subsidiya at paglobo ng mga menu choices, may kinalaman kaya sa 2028 elections dahil sinasabi na campaign budget na itong 2027 proposed budget? Hala, ayan na. Of course, malinaw yon, no, na unang pinalobo itong local, yung pondo para, kasi nga uminit yung flood control. So sabi, kailangan ilipat natin yung pondo. Ang isang malaking pinaglipatan ay itong local government support fund. So talagang lumobo ito. Dati na yan, pero for 2026 first time, umabot sa almost 50 billion pesos. No? At kaya tinawag natin itong LGU pork. No? Bagong forma ng pork. No, tapos napatunayan nga ito, pinamumudbud na ngayon sa mga mayor, sa mga barangay captain. Tapos malinaw naman, kailan ba ang supposedly ang barangay election? It's supposed to be this year, di ba? November. Na, kaya lang may panukala, gusto na namang i-postpone, ano? Pero malinaw na yun ang direksyon. Oo. Tapos for 2027, the proposed budget, lalo pang pinalaki ito. No? Again, malinaw na election budget na yan. Kasi yung 2027 budget, yan na yung Pangampanya. last budget na totally ang administrasyong ito ang mag-i-implement. No? Pangkampanya. Ayun. Kaya malinaw naman na So, pero pwede... lumalaki ang pork Opo. dahil pinaghahandaan yung eleksyon. So, but all is not lost, right? I mean, you can still do something about it. Well, yes, kaya nga. Ngayon pa lang, nilalantad na natin, pinapaliwanag na natin, at kailangan bantayan na natin. So, ayan, may pondo para sa personnel benefits ng mga empleyado. Nandyan yan, huwag na galawin. No? Yung foreign assisted projects, nandyan yan, gagalawin ba? Muli? At saan ilalagay? So, malinaw na no kung ano yung galaw para pwede nang bantayan. Dapat po bang bawasan o tanggalin ang mga ayuda? Well, may mga ayudang nandiyan na, Karapat-dapat. kailangan. For example, yung 4-piece, parang institutionalized na yan, nandiyan na yan. May structure naman po kasi yun no? Oh. At the same time, ang posisyon naman natin no na masyadong naging ayuda dependent ang ating patakaran for social services, no? Ang mas importante sa halip, for example, ng 4-piece ay trabaho, di ba? Yun ang mas kailangan ng ating pamamayan. Hindi ayuda kung hindi trabaho, no? So, merong lugar ang ayuda, pero mas kailangan mas malaking resources ang ilagay para sa paglikha ng trabaho sa agrikultura sa pamamagitan ng suporta sa agriculture. So, ito rin, kapos ang budget para sa agriculture, masyadong nakadepende sa imports, tsaka para sa manufacturing, no? Para sa ating lokal na industriya. No? Hindi yung dedepende lang sa foreign investors, katulad ng darating ba rito yung Pax Silica. Dapat may sariling plano para sa pag-develop ng lokal na industriya. Ang Pilipinas, yan ang ginawa ng mga kapitbahay nating bansa na mas maunlad na sa atin ngayon. Ang To generate jobs. Vietnam, for example, no, nag-export na ng mga sasakyan dito because they focus on developing their manufacturing. Yan ang wala sa plano ng gobyerno at sa budget na pinopropose niya. Naku, babalik na naman dito si Kong. Kulang ang oras, pero hindi po natin titigilan ito Yes. hanggang po sa sana medyo makausad ng kaunti sa tamang direksyon yung budget natin. Maraming salamat po sa inyong oras. ACT Teachers Party List Representative
Antonio Tino. Hindi na nga siya natin natanong tungkol sa security ng mga eskwelahan. Ay, oo. Hindi ba? Concern din Sa ng mga susunod guro po, yan. sir, Sige po, ha? yes.